kumpirmado, no? Laila De Lima at Chel Jokno kumpirmadong kasali sa impeachment prosecutors ng Kamara, mga kapatid, no? Alam naman natin etong Laila De Lima, mga kapatid, may history to ng banggaan ng Duterte at saka Laila De Lima, mga kapatid. Ngayon ay kumpirmado nang mauupo bilang prosecutor ng Kamara. Dahil ngayong ibang mga prosecutor, 'di ba, naligwak hindi nanalo kaya kailangan palitan. At isa pa, Chel Jokno rin, 'di ba? Hindi rin to malapit sa mga Duterte. So magiging rin sila, prosecutor. Pero dito, maaasahan ba natin sa kanila yung patas? O gagana ngayon dito yung tinatawag na political revenge? Dahil alam naman natin kung ano ginawa sa kanya ng dating Pangulong Duterte, di ba? So panoorin na lamang natin tong balitang to mula rito sa News 5, Frontline Tonight, mga tol. Manonood lang tayo ng balita, magbibigay tayo ng reaksyon and commentary. Bilang mga Pilipino, mga kapatid, panoorin natin to. Kumpirmado na magiging bahagi ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, sina Laila De Lima at si Chel Jokno. Mismong si Speaker Martin Romualdez daw ang tumawag kay De Lima para... Ayun! Mismong Speaker Romualdez, mga tol, ang tumawag sa kanila, no? Sa dinami-dami na maiimbitahan, mga kapatid, ang napili niya, De Lima. Siyempre, alam naman natin, mga kapatid, si De Lima, no? Magiging patas talaga to. Well, di ko naman sinasabing no? Hindi siya magiging patas, pero may history kasi sila. Diba nga? Nung kapanahunan ni dating Pangulong Duterte, alam nyo naman, yung bangayan nitong dalawang to. At ang resulta nga doon, sa pagkakakulong ni dating Senator Laila De Lima. At ngayon, dahil nanalo siya, nakapasok yung kanyang party list, mga kapatid, uupo siya ngayon sa Kamara. Kamara Representante at inimbitahan mismo ng Speaker Romualdez, mga tol. No? Kailangan talaga mag-imbita, no, si Speaker Romualdez, mga tol, ng mga magiging prosecutor o tutuligsa, mga kapatid, no, sa VP Sara. Kasi kapag naabsuelto rito si VP Sara at biglang magkaroon ng pagkakataong mahalal to bilang Pangulo sa 2028, talagang may kalalagyan siya rito. Para imbitahan sa panel, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Bigo sa eleksyon ang dalawa sa 11 House prosecutors ng panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nag-umpisa nang ialok ng Kamara ang mga bakanteng posisyon sa ibang kongresista. Isa na rito ang dating senador na si incoming mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Ayon kay De Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez. Pero mo, no, kakatapos pa lang ng eleksyon, mga tol, no? Kakatapos pa lang ng eleksyon, tawag agad. Naligwak yung dalawang prosecutor. Pwede ka bang ikaw na lang pumalit? Para i-offer ang pagiging House prosecutor. Bagay na inuohan na raw ng dating senador. Oo naman. Oo talaga yan. I would always be willing. As I said, kung anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan. Buong katapatan, mga kapatid. Again, may karapatan kayo kung gusto nyong paniwalaan o hindi, buong katapatan. Pero kasi hindi natin masisisi, mga kapatid, ang ating mga sarili o ang ibang taong bayan kung pagdudahan nila yung katapatan na sinasabi ni Laila De Lima. Kasi biruin mo, uupo kang prosecutor laban sa isang Duterte, which is meron kang history ng alitan, mga tol, di ba? Pinakulungan ng Duterte. I will do it. Hindi rin daw ito tungkol sa personalidad o partidong pampolitika. Siyempre. Kundi sa pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Siyempre, yun ang sasabihin niya. Lang ang nasabihin niya sa media. Tama-tama to, makakabawi na ako. Di ba? Hindi naman talaga niya sasabihin yun, di ba? Si De Lima ay dating naging Justice Secretary. Siya rin ang naging spokesperson ng grupong unang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong Disyembre. O di ba? Kasama pa pala siya sa naghain ng impeachment complaint. Naninindigan siyang may malakas at matibay na ebidensya para ma-convict ang bise.
talagang minonitor ko closely yung mga hearings sa Quadcom, lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also dun sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo. Totoo naman mga tol, hindi natin pinagtatanggol si VP Sara ha. Kasi kung napanood nyo naman yung mga reaction natin itong nakaraan, lalong-lalo na nung sinabi ni VP Sara na ayaw niyang tulungan si Marcos about doon sa 20 pesos na bigas. Talagang, di ba, binigyan natin siya ng matinding reaction noon. Hindi tayo pro Duterte, hindi tayo pro BBM, pero nakikita lang kasi natin dito yung takbo talaga ng politika sa Pilipinas. Etong mga nahahalal ng taong bayan mga tol, nakikita mo talaga iba focus nila eh. Iba talaga ang ano nila. Ng speaker at ng first lady, that is totally unbecoming of a very high official as the vice president. She's the second highest official of the land. Tama. So hindi pwedeng may ganon na mga asta. Maging ang first nominee ng Akbayan Party List na si Shell Jokno, kinumpirmang sasali na rin sa House Prosecution Panel matapos imbitahan ng Kamara. Ang Akbayan ang nangunguna ngayon sa bilangan sa party list system. Grabe no, nangunguna pa rin tong Akbayan no. Sila rin ang nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay VP Sara. Giit ng grupo, buong tapang nilang tinatanggap ang bagong kabanata ng laban para sa katarungan at pananagutan. Ayon kay Speaker Romualdez, sina De Lima at Jokno ay dalawa sa pinakarespetadong abogado sa bansa. Pinakarespetadong abogado sa bansa. Former Senator De Lima and Attorney Jokno are two of the most respected legal minds in the country. Their potential inclusion in the prosecution panel would add credibility, balance, and depth to this constitutionally mandated process. Ayon yan kay Speaker of the House. Magiging dagdag daw sila sa pagkakaroon ng kredibilidad, balanse at malalim na impeachment trial. Hindi na natin pag-uusapan yung naging kaso ni De Lima kasi mga tol, hindi naman tayo korte, di ba? Kung ano yung hatol ng korte, yun na yun. Galang na lang natin. Pero syempre, alam mo na yung yung grudge, yung galit mga tol. Hindi natin alam kung ito ba ang mangunguna o talagang balanse, magiging tapat, magiging patas, mga kapatid. Hindi raw ito pag-atake sa isang tao. Isa pang kongresistang may experience na sa impeachment trial ay si Miro Kimbo na magbabalik bilang Marikina 2nd District Representative. Naging bahagi siya ng prosecution panel noong trial ng yumaong Chief Justice Renato Corona. Sa pagpasok ng tatlo, kumpiyansa si House Prosecutor at magbabalik Manila 3rd District Representative Joel Chua sa kanilang magiging laban. Nakita naman po natin, hindi po ito mga ordinaryong mga kongresista, mga dekampanilyang abogado to. Yung kanilang mga karanasan when it comes to legal matters, talagang mabibigat din naman. Sa Hulyo, pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, nakatakdang umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban sa bise. Nagbabalita. Kailangan talaga ma-impeach nila sa VP kasi kapag na-impeach si VP, hindi na siya pwedeng tumakbo, 'di ba? Impeach na siya eh. So hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente pag ganun nang nangyari. So ito yung pinaka-ano talaga nila ngayon. Hinahabol nila mangyari, no. Tulad nga nung sinabi ko, wala tayong pinapanigan sa mga 'yan. 'Di ba? Wala tayong pro o kaya ay pinapanigang kulay sa kanila, mga kapatid. Pero tignan nyo ang nangyayari, di ba? Kakatapos pa lang ng eleksyon, eto na agad ang pinagpaplanuhan nila. Well, ganun talaga mga kapatid. Wala na tayong magagawa dyan. Normal na nangyayari niyan dito sa Pilipinas, dito sa ating bansa, di ba? Yung mga politiko natin, yung mga hinalal ng taong bayan, mga tol, kahit naman sabihin nila na eto'y para sa bayan, eto'y para sa ganun, may mga ano pa rin yan, may mga personal interest pa rin yan. Hindi pa rin natin na maisasantabi yung ganong mga bagay, mga tol. But then again, hindi ako pro VP kasi maano talaga siya eh. Alam mo yun, medyo may mga mali rin kasi sa mga pinaggagawa niya eh. Pero kung sakasakali makalusot siya, mga tol, dito sa impeachment, if ever lang naman, dahil 9 votes lang naman daw ang kailangan niya para maabsuelto,
may kakayanan na siyang tumakbo bilang presidente. At if ever manalo siya mga tol bilang presidente sa susunod na halalan, etong mga to na kumakalaban sa kanya, etong mga to, alam niya natin may kalalagyan yan. So hindi natin alam kung magfo-focus ba siya sa resolba ng problema ng ating bansa o unahin niya munang balikan etong mga nang durog sa kanya ngayon. No? At syempre asahan na natin mga kapatid na magiging tropa na naman natin ng China. Asahan na natin 'yon. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shovel D. Peace out.